Bili ka ba ng Seagull? Tara, usap tayo. Madaling bumili ng EV. Pero dapat, isipin mo muna, paano ka mag-charge? Una, siguraduhin nyo na yung power sa bahay nyo, capable siya na makapag-charge ng electric vehicle. Regular outlet, kailangan palitan nyo ng 40 ampere breaker. Just to be sure, lalo na kung gagamitin nyo yung AC charger. So ito yung AC charger niya. Okay. Ito naman yung portable charger. Okay. So sasaksak lang sa outlet. Ayan. 220. Slow charger siya. Seagull ang in-order nyo, tingnan nyo agad yung kasamang wiper. Kasi yung wiper niya malaki from the casa. Actually from China. Pero ang ginagawa nila rito sa Pilipinas, pagdating pinapalitan nila ng maliit. Then hindi bibigay ito. Make sure na kukunin nyo kasi maayos naman yan. Sinasabi nila, hindi daw maganda ang hagod. Pero kasi kaya hindi maganda, syempre nung sinip yung kotse mula China papuntang Pilipinas, ang tendency madumi yung glass. So lilinisin nyo lang yung glass, kabit nyo yung original na wiper blade, yun na, maganda na yung hagod niyan. Pagbukas ng hood ng Seagull, hindi ka mukha ng regular na kotse na nakasanayan. Dapat dalawang batak para mabuksan siya. Yan. So yung hood, yung model na to, wala yung battery sa harap, nasa ilalim ng upuan ng passenger side. Ito yung BMS. Okay. 3 months old unit na to, running 3,000 kilometer na siya. Yung iba naglalagay ng rito, yung cover para may malagyan pa sila na mga gamit nila. Hindi natin pinalagyan kasi design siya na dapat may ventilation dahil umiinit yung BMS. So hindi mo natin lagyan, pero it's up to you kung gusto nyo lagyan o hindi, para meron kayo additional space na paglalagyan ng gamit. Kung nyo ng EV nyo, check nyo rin agad yung mga nuts na to. Yan, sa ilalim ng wheel well, marami yan, I think 5 or 4 per side, kasi yan maluwag, galing sa kasa, hindi nahigpitan ng gusto. So make sure na higpitan nyo, kamay lang naman, plastic yung nut na yan, so hand tight lang will do. So meron akong video about it, so check nyo na lang. So basic upgrade lang na ginawa natin, protection lang nitong dash screen, magnetic phone holder dito, okay, para kahit nakatayo siya, gusto nyo mag video sa labas, pwede yung phone dito. Okay, then ito yung sa mga knob niya rito, so aftermarket yan para madali siyang pindutin. Yan, additional lang na support pag upo, seatbelt pad lang, then here dun sa charging, silicone pad lang din para pag umiinit hindi masyado kasi yung iba daw nasusunog. I use 1 terabyte hard drive para sa mga music natin and video. Na itong lalagyanan na to din, aftermarket, para may extra space. Lagyanan ng tubig, additional lang sa driver ito. Yan, and then of course yung aftermarket dashcam. Yan, tayo rin nag-install, may video tayo yan kung paano in-install mo, with application na rin siya. So, mapapansin nyo dito sa Seagull, wala siyang ilaw sa loob. So, unlike mga nakasanayan natin sa ICE. Pero may mga nabibili aftermarket. Dito rin walang sabitan. So, bumili rin tayong aftermarket ng sabitan. Isang pares. Yan yung sa kabila. So, pwede rin kayo bumili niyan online. Mura lang din yan. Naglagay din tayo ng rubber seal sa charging port para pag umuulan, hindi siya mababasa basta-basta. Hindi papasukin ng tubig. Naglagay nating upgrade, of course, rain gutter. Tayo lang din nag-install niyan. Of course, yung ating carpet, pinilitan natin 5D replacement. Of course, mayroon tayo rito kunyari high-tech na sticker. Sa likod, lagay tayo ng wing, hindi na sa online, DIY lang din yan.
So, ano mga upgrade dito sa likod? Naglagay lang tayo ng magnetic light kasi wala rin siyang trunk light. And naglagay tayo ngayon itong safety net. Saan natin to? Ito pa yung isang upgrade. Bumili rin tayo nito para na-adjust yung upuan. Para pwede siyang may space pa rito kasi kung sasagad to dito, konti na lang yung space mo rito. So, bumili ako nito para magkaroon pa ng space sa likod. Portable seat lang pag kailangan upuan sa labas. BYD umbrella, free. And ito naman yung trunk space saver. So, bilhin natin ito ating extension pag emergency charging using the portable charger. Car cover. Then dito ko nilalagay yung portable charger. And then ito yung mga tire kit na kasama pag binili mo yung kotse. Meron tayong umbrella holder dito. So, ayun yung mga upgrade natin sa ginawa. Another upgrade pala ginawa is ito yung common maintenance na ginagawa sa mga EV, which is the car aircon filter. We have this product called torque filtration. Been in the market for 15 years. So pinalitan ko na rin. May video kung paano siya ka-efficient as compared dun sa OEM. It will not void yung warranty nyo. Ito yung difference niya. This is yung torque and this is yung papel lang. So look at the difference. Difference niya. So yung efficiency better than this one. Airflow much better dito din. Dito. Mas lumalakas yung aircon ng itong EV natin na BYD Siga. So yun lang, simple upgrade lang ginawa natin, mga basic lang. Like here, makikita nyo, lagyan natin ng vinyl wrap para lang maiba sa mga nakakasalubong na Siga kasi medyo dumadami na sa daan. Performance wise, for 3 months, okay siya sa NLEX. Kayang-kaya, sisiyo lang mag-overtake, lalo na pag naka-normal mode. I normally use normal mode. Eco mode pag traffic, sports pag kailangan mag-overtake. Hindi ka mabibitin. Range 300 km on the average, nare-reach namin siya basta tipid ng konti sa apak. O on a regular basis na yung 305 yata ang nasa specs nito, maabot kami ng mga 290. No? Two-way na. No? So may natitira pang 12% or 15%. Okay siya. Okay yung performance niya. Tipid din. 500 pesos charging, balikan na from dito sa Bulacan hanggang Bataan, balikan, Subic, Ikot, traffic, so 500 pesos compared dun sa ICE. Kaya magandang second car or alternative car when you travel. Siguraduhin nyo lang na enough siya dun sa regular distance na laging yung pinupuntahan para hindi na kayo mag-charge along the way. Sa bahay na lang kayo mag-charge. Mas tipid kasi ang EV charging sa labas, 28 to 35 pesos per kilowatt. Pag sa bahay, Meralco charge is nasa 15 kilowatt per hour. Average, di ba? O, mas tipid pag sa bahay. Kalahati agad ang matitipid yun. Lalo na kung may solar kayo, mas tipid kasi halos zero, no? From 10 a.m. to 3 p.m. na harvest ng power. Tapos kung may battery pa kayo or battery sa bahay as backup, talagang totally zero ang magiging gastos nyo para lang magpatakbo ng EV. Bibili kayo ng EV, just make sure na consider nyo muna paano kayo mag-charge. Mas makakatipid kayo kung sa bahay kayo mag-charge. Okay, so make sure lang na yung system nyo, electrical system nyo, pa-check nyo sa mga professional kung kayang mag-charge ng electric vehicle. Kung kaya ng sirkito, kung hindi, papalitan yung breaker, papalitan yung wiring. So may gastos din yun. So hindi porke bumili kayo ng EV, aasa kayo ng charging sa labas. Mas maganda kung sa bahay nyo. So may mga condo, merong malapit na charging station dun sa mga lugar, lalo na sa metro. No? Pero kung sa probinsya kayo, medyo ngayon kulang pa, hindi pa ganda yung infra natin for charging sa Pilipinas. So consider nyo yung charging. But kung sa bahay, doable siya. Upgrade lang ng wires tsaka ng breaker. Okay, lalo na kung gagamit nyo slow charger. Kayang-kaya pag slow charger. Mababa lang naman yung dinodraw na current nun. So make sure you consider muna before buying an EV. I hope nakatulong. That's it for now. Thank you.